Ito po yung isang lote na nakita po nila nanay. Sinasabi ko pala sa kanila. Kaso nagkakahalaga po siya ng 1 million. 560 square meter katagram. Ito po yung sabi ni Kuya na kung may pera lang tayo, mas okay po yan, sabi niya. Sabi nga niya, yung pinakita ko kasi po sa kanya. Oo. Ay, kung may pera lang ako, mabibiling ko na agad yan, sabi niya. So yun po, stop po muna natin. So just a heads up lamang po, in this video is pag-usapan natin tong second round nga po ng paghahanap ng lupa nila Tekram para nga po sa pamilya ni Luis. Kung saan nga po is pinuntahan nila yung may 3 lupa silang pinuntahan. Pero yung pinakaunang lupa na napuntahan nga po nila is yung nagkakahalaga nga daw po ng 1,560,000 square meter. Sinabi daw po ni Kuya Luis na maganda nga daw po yung area at kung may pera nga lang daw sana siya ay talagang bibilhin niya ang lupa na ito para sa kanyang pamilya. So talagang itong si Luis is nakakatuwa din po. Talagang iniisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya para sa ikakabuti ng kanyang pamilya. Kasi kung sakali man na mabili nga po nila ang lupang ito, napakalaki po nito, 560 square meter. Napakalaki po niyan. Pwede nga po silang magtanim-tanim. Actually, may mga tanim na naman po sa lupa. So, maganda talaga ang lupa kasi may mga tanim na. At the same time, may mga alaga kasi silang mga hayop. So, pwedeng-pwede nga po dyan. Since kapag may hayop talaga, kailangan talaga na medyo malaki-laki yung area para lagyan ng mga hayop. Kasi meron silang mga kambing, mga pato, mga manok at iba-iba pang mga hayop. So, itong pamilya kasi ni Luis talagang, alam mo yung bukid style talaga yung style nila eh. Kasi nasanay nga po sila na nasa bukid sila. Kaya always silang or meron talaga silang mga either pananim or mga hayop na inaalagaan para at least kahit pa paano is mapagkakakitaan nila. At yung mga pananim naman is pwede nga po nilang pagkakitaan at pwede rin namang ulamin or kainin. So yan. Ito po, ipapatuloy po natin yung panunood. Yan po, may mga tanim ng saging, mangga, bayabas. Saka, ano pong tawag doon? Kamet, Ipil po yun. ipil-ipil. Sa likod duhat yata. Malaki yung lupa eh. 560. Ito maganda rito, meron ng tanim ng ganito. Ano na lang, pipitas ka na lang, may ulam ka na. Panlaga. Talbos ng kamote. Oh. Sa akin po. Tapos may saging pa. Ayun po, oh. Ganun pa dun, oh. Ito po yung sabi ni Kuya na kung may pera lang tayo, mas okay po yan, sabi niya. Laki. Sabi nga niya, yung pinakita ko kasi po sa kanya. Oo. Ay, kung may pera lang ako, mabibiling ko na agad yan, sabi niya. Yung binibenta naman 300,000, mali, mga ganun lang yan, hanggang dito. Tapos may bahay dyan ba? Parang nakagitna lang sa bahay. Okay, sige. Ito po yung isa sa option. Gusto niyo, tignan niyo rin yun. Ayan, so para sa akin napakagandang option po niyan kasi nga po malaki yung lupa. So ideal po siya para sa pamilya ni Luis since nga po inuulit ko nga po may mga alaga silang mga hayop tsaka mahilig din po silang magtanim-tanim. Kaso nga lang po 1 million. Di ko alam kung magkano yung pera na ipunan ni Tekram para sa pabahay. Pero mahal-mahal din po kasi yung 1 million tapos hindi lang kasi lupa pa lang kasi yung 1 million tapos meron pang kailangan pa ng pera para sa pagpapatayo ng bahay talaga. So, medyo malaki-laki po yung kakailangan kung sakali man talaga na ito yung lupa na kanilang pipiliin na 1 million nga po. 150 na. Thank you, Kuya. Thank you. Tingnan po natin yung isa pa. Pero itong araw na to, magtitingin po tayo ng lupa. Mga gagawin po nating subdivision. Naman yung pangalawang lupa. Ito yata. Nga po, dito. Ganda po sa may sasakyan. Yan po yung 200 square meter. 300. 300. 156 yata. 156 square meter. May ano pa to?
Wala dito. Mm. Yan, hanggang doon. Itong mismo sa may dulo po ng sasakyan na yun, ang gawin pa rin. May halaman. Oo. Tapos doon po sa bakod na yun, ano, mga pabakod. Yun po yung bakal mo. Tapos ito, magkakaroon po ng drive, yung Ito po ay, tawag dito yung right of way. right of way. Right of way po yan. Ano sinubukan na to? Ayan, direct. Mm. Mm. So magkano po? Ano po, 300. Bababaan niyo pa po. Ay, ala na po, todo na po yun. Kasi po, nabili ko po kasi to 250. Dati pa, 5 years ago na. Mm. Pwede na 270. Hindi po, talagang fix na po yun. Yan, ang problema lamang sa lupa na ito is medyo masikip nga po siya, 156 or 59 square meter. So, hindi siya ideal para sa pamilya ni Luis kasi nga po, inuulit ko, may mga alaga silang mga hayop. Tapos, 300k, medyo mahal-mahal din po yun. Tapos, masikip yung, area. Although, malaki siya tignan sa video, pero pagpuntahan mo yan doon, kapag bahayan na yan, talagang sisikip po yan kapag may bahay ng nakatayo. Kaya, para sa akin, hindi siya ideal na lupa para sa pamilya ni Luis. Pero nag-uusap pa po kami mag-asawa. Kasi parang ayaw po kasi nakapundar na raw. Pero kakausapin ko pa po. Basta pagka-sure na po, kakausapin ko kayo. Mm. 300 po, wala na po talagang wala nang bawas. Yun na yung inano ko na nga lang po kay Ate Lita na 300. Pero balak po talaga, medyo mas mataas pa. Dahil 5 years ago ko na po ito. Sir, ano po yata? Ito eh. Bibig ko yung Sir Tekram? Sabi ko, Ito po. pinapanood ko sa YouTube. Mm. Pinapanood ko yung asawa ko. Subscriber pa ni Tekram itong may-ari ng lupa. So yun nga po, tama din po naman si ate. Mahirap din po na babaan pa niya yung lupa since nabili nga daw po niya ito ng 250k. Ang ang lupa po kasi habang tumatagal, alam mo yung habang, for example, nabili nga pong 2020. So yearly po, nagtataas nga po yung presyo ng lupa. So ganun po kasi yung lupa, habang tumatagal, mas lalo pong nagtataas yung presyo niya. So mahirap din po na babaan ni ate. Babaan pa niya kasi baka malugi na nga po siya. Ayan. Thank you po. Gusto nga ho sana namin yung kahit medyo malayo ng konti, sa bukid, para kasi may mga alaga po sila eh. Mga bibi, kambing, ganun. Eh, kailangan po may pagkaganon. Kasi Walang space, oo. Huwag kang galit. Yung mga kapitbahay, kailangan, pag may alagang ganon, mataas yung pader para hindi po maano yung mga kapitbahay. Mm. Hindi naman po sila ganun kadami. Parang tamang pang kabuhayan lang. Yun nga. Para siyang sapa. Pangatlong lupa. Hindi Gandaan, kapader? meron pa ron. Sa gawin naman namin na meron pa doon. Michelle ba yan? Pinuntahan niyo ba? Ito sana medyo okay po sa amin. Binibenta. Mare, di ba binibenta nyo? Kung binibenta mo, may bibili Mare ko. Tiga 10 ba kayo? Hindi. Kay nanay po. Ito lang. Yan lang. Tsaka yung pader na yan. Ayun lang hanggang sa may buko na yun. Pagka isang kon lang. Magkano po yun? Parang 300 to ata ito. Ito po, 300. Ilan? Ano po sukat niya? 100. 100. Napakamahal po para sa 100 square meter na 300,000 pesos nga po. Medyo mahal po ito. So hindi ito pwede, hindi ito ideal talaga. 100 square meter, napakaliit po nun. Isang buwang bahay lamang yung may tatayo nun. Tapos may kaunting space siguro pero hindi na malagyan pa ng mga hayop or mga pananim nila. Tsaka medyo mahal po talaga para sa 100 square meter yung 300,000. Per meter. Pagka 300 kasi kukunin ko rin nandun. No. Ayun, pakunin nyo Maganda yan, mahaba. Papakuran niyo yung limit ng bahay. Magkano ba iibig ng may-ari? Doon ba magkano ba gusto ron? 300. Ha? 300 polo. Mga Hindi, baka makabawas kayo. Di, tanungin nyo. Fix na daw yun. Fix na daw. Opo. Maluwang ho yun. Yun na po ninyo. May daan naman, ayan. Pataas pa.
Ayan nga po, yun po yung vlog ni Tekram kung saan nga po is second round nga po ng paghahanap nila ng lupa. Kasi until now, is hindi pa rin po talaga nakahanap ng lupa sila Tekram para nga po pagpapatayuan ng bahay para sa pamilya ni Luis. Pero nakalipat na po sila ng bahay, hindi na sila nakatira doon sa dati nilang bahay. So, nakalipat na sila ng bahay. Medyo malaki-laki rin po yung area doon na nalagyan nga po nila ng mga hayop nila. Pero syempre, umuupa pa rin po sila doon. So, mas maganda pa rin talaga na meron sa sariling lupa, meron silang sariling bahay. So, abangan po natin at sana matupad yung wish ni Luis na mabili nga po yung lupa na 1 million nga po, 560 square meter kasi napaka-ideal po nun para sa kanila, especially na may mga hayop sila, may mga pananim nga po sila. So, God bless po sa ating lahat at bye for now po.